gumaganti lang yan sa akin dahil ako yung una nagpakulong sa kanya sa Senado. So ito po ang ganti niya sa inyo dahil ipinakulong niyo siya sa Senado. Yes, so sa akin palagay, wala naman ibang motibo dahil halos lahat ng aking mga tanong ay hindi niya masagot-sagot. Pawang kasinungaling. Ultimo yung ID niya na ginagamit niyang alias sa casino, hindi niya raw matandaan. Sa nangyari pong hearing kahapon sa Kamara, isa po ang pangalan ninyo sa idinawit po nitong si District Engineer Bryce Hernandez. Ang sinasabi niya po ay naglaan daw po kayo ng 350 million pesos na halaga ng mga proyekto para sa Bulacan ngayong taong 2025. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, wala pong katotohanan yung mga pinagsasabi ni Bryce Hernandez kahapon sa hearing sa Kamara at wala talaga siyang ebidensya. Ako'y tumanggap ng sinasabi niya 30% commission at dininay din ng District Engineer Alcantara na siya'y nakikipag-usap sa mga politiko para ibigay yung sinasabi niyang commission. Oo, nabanggit niyo po si District Engineer Alcantara. Sir, kayo po ba mismo kilala niyo po itong si Engineer Alcantara? Unang-una, hindi ko siya kilala. Siguro, I'm not close to him. Yung mga pictures na inilahad kahapon ni Bryce Alcantara, kahit sino pwede magpa-picture sa akin. Sinabi niya, kuha daw sa Soleria ng birthday ko. Hindi po totoo yan. Yung suot kong, naalala ko, yung suot ko nung birthday ko ay naka-coat po ako, hindi po ako nakapulang jacket. Oo. So yung litrato na yun? Kung naalala ko, yung suot ko nung birthday ko ay naka-coat po ako, hindi po ako nakapulang jacket. Oo. So yung litrato na yun, sir, kung hindi po iyon sa Soler, naalala niyo po ba kung saan po ito kuha? Hindi ko na talaga maalala yun sa dami ng mga events na aking dinaluhan. Oo. Sinabi nyo nga po rin kahapon yan sa press con and even now, sinasabi nyo ngayon, hindi nyo nga po ito personal na kilala. Ito pong si D.E. Henry Alcantara. Pero nabanggit niya rin po sa hearing kahapon sa Kamara, sir, ilatag lang po natin. Sabi niya po, dati po siyang nagtrabaho sa Manila City Hall noon pong panahon ni Mayor Erap Estrada. Kasabay niya po nagtrabaho noon si Undersecretary Robert Bernardo na ang nagtalaga po mismo sa kanya ay si dating Mayor Joseph Estrada noong taong 2013. Kayo po ba, Senator, kilala niyo po personally itong si Yusek Robert Bernardo? Kilala ko yan personally. Tama yun. Siya yung naging city engineer noong panahon ng aking ama nung siya mayor ng City of Manila. And even nung time na yon, hindi po kayo nagkadaupang palad nitong si D.E. Alcantara? Hindi ko kilala si Alcantara ever since nung nagtrabaho daw siya sa City of Manila. So ang personal nyo lamang pong kilala ay si Arevalo, pero yun pong close din sa kanya na si Alcantara. Talaga pong kahit isang beses hindi po kayo nagkita noon sa Manila City Hall. Sinong si Arevalo? Ay sorry po sir, si Alcantara po ang sinasabi ko po. Ito pong si... Yes sir. Si Bernardo kilala ko. Opo. Si Alcantara hindi. Opo, pero noon pong panahon na nagtatrabaho siya sa Manila City Hall, hindi po kayo nagkadaupang palad noon? Never. Sige po, sir. So ito po mga iniuugnay sa inyo ngayon, balikan ko lang po ito na sinasabi nga daw po na 350 million pesos na inilaan po sa Bulacan Projects. Sir, kung hindi po kayo, sino po kaya ito pong naglagay ng 350 million pesos sa Bulacan area? Hindi ko alam. Nakikita yan sa General Appropriations Act na sa line item budget yan. At paulit-ulit nyo pong sinasabi nga rin po kahapon and even now na talagang lahat ng mga pictures na lalabas kung sakali man, kumbaga posibleng nagkita lamang po kayo sa event na yon. Alam mo, maraming kasing nagpapapicture din sa atin kahit paano because we are all public figures kahit senador ka. Ako naman dating artista. Kaya siguro alam naman taningin ko sila. Alam naman taningin ko doon sa nagpapapicture sa akin. Sino ka ba? Malay ko kung gambling lord yan. Hindi ko naman natatanggihan yung mga nagpapapicture taking sa atin. Pero sir, pwede po ba naming malaman sir, kung okay lang po ikwento ninyo, gaano po ba kalapit etong si Yusek Bernardo sa inyo pong ama na si Mayor Erap? Well,
alam ko, very professional naman ang kanilang relationship, no? As mayor and as a city engineer. Oo, very professional. Kasi nung pong nanumpa, itong si Yusek Bernardo sa DPWH, kasama din po si dating Mayor Erap Estrada. Well, totoo yan na naging witness si aking ama, si dating Pangulong Estrada sa oath-taking ni Yusek Bernardo. Siyempre, kahit paano, proud din ng aking ama na na-promote yung kanyang city engineer bilang undersecretary ng DPWH. Pero wala pong personal relationship, professional relationship lang po ito. Professional relationship, no? Ano po ulit? Sorry po, Senator. Professional relationship. Sir, bukod po dun sa picture sa Soler, meron din po isang picture kung saan kasama nyo naman po dito si Yusek Bernardo. May isang event po na kasama nyo siya. Nakita nyo na po ba itong litrato ngayon circulating online? Hindi ko pa nakikita. Kayo po ba? Alam ko si Bernardo dahil siya naging city engineer ng aking ama nung mayor sa Manila. Hindi ko naman pinagkakailan hindi ko palala. Pero kilala nyo po siya pero hindi rin po kayo close itong si Yusek Bernardo? Ay hindi, mas close ako dyan. Kasi naging city engineer sa Manila eh. Siyempre pag nagkakaroon ng department head meeting, minsan nagkakataon naman nandun ako sa City Hall, nakakakwentuhan din. Nakakakwentuhan ko rin yung mga department heads ng City of Manila noong araw. Oo. Gaano po kayo ka-close itong si Yusek Bernardo, sir? Wala. Maraming definition ang close friends eh. Basta malapit ako sa kanya. Po, sir. Ngayon po na iniugnay na po yung pangalan ninyo, ano pong plano ninyo, sir? Alam mo, kung sakasakaling umattend siya sa Senate Blue Ribbon Committee, hopefully kung magkakaroon ulit kami ng Senate Blue Ribbon hearing, gusto ko siya makaharap. At tatanungin ko talaga, ano ang kanyang motibo na implicate ko sa isyong ito. Dahil ako, sinabi ko nga kanina, I am the most vulnerable of all senators because of my past issues. Sana naman, it is unfair for me na to dig into my past issue. Tapos na yun eh. Absuelto na ako sa lahat ng aking mga kaso. Ginagawa ko po ang aking trabaho bilang inyong senador. At hindi ako titigil na nagawin ang aking trabaho at labanan ang korupsyon sa DPWH. Nabanggit niyo po kung makakaharap niyo siya, gusto niyo malaman kung ano motibo niya. Pero sir, kayo po mismo, ano sa tingin niyo ang motibo nitong si Bryce Alcantara or si Bryce Hernandez? Gumaganti lang yan sa akin dahil ako yung una nakulong sa kanya sa Senado. So ito po ang ganti niya sa inyo dahil ipinakulong niyo siya sa Senado? Yes, so sa akin palagay, wala naman ibang motibo dahil halos lahat ng aking mga tanong ay hindi niya masagot-sagot. Pawang kasinungaling. Ultimo yung ID niya na ginagamit niyang alias sa kasino. Hindi niya raw matandaan. Hindi raw niya alam. Samantalang nagpapatalo siya ng malaki sa kasino gamit ang kanyang alias na Marvin D. Guzman. Imagine.